chapter 4. Scripture yan. Buti pa si Pastor walang eyeglass. Yan, chapter 4. Yes. We are looking at this story. And we start. And we start. Okay. Let us start from John chapter 4, verse 1. Is it projected? Please project John chapter 4 magmula sa verse 1. At ating susundan ang kwento na nangyari. At I'd like you to start to concentrate and understand the story of the Samaritan woman. Okay. John chapter 4, verse 1. 1 minute. Wala, I can't read. Now, saan nga magkita? Cannot even see. Black. Cannot read. Alright, John chapter 4, magmula ng verse 1. Sabi dito, therefore, when the Lord knew that the Pharisees, the authorities of the church of the Jews, yung mga simbahan ng mga Hudyo, sa simbahan sa mga synagogue were called Pharisees, had heard that Jesus made and baptized more than John. Okay, John the Baptist was first baptizing, and then when Jesus was also baptized in the river Jordan, he started also to minister already, to serve God, and he was baptizing people. Alam nyo, kahit ngayon, it's the same thing that's happening. They establish big churches, are persecuting Jesus and his true disciples because the established churches do not know how to baptize. Nagbibinyag lamang sila, ngunit hindi sila nagbabautismo. At yung mga churches, the most people of the churches today are nagbibinyag lamang, hindi sila marunong ng baptism. And they are persecuting the churches, the people who do baptism. And so Jesus learned that the Pharisees were after them to persecute them. And so, through Jesus had to travel, verse 2, though Jesus did not baptize, but his disciples. So, the disciples of Jesus are baptizing. Even hanggang ngayon, the true disciples of Jesus are baptizing people. And the people of the churches do not like that. They only know how to magbinyag. Pero hindi sila nagbabautismo. So Jesus, verse 3,
left Judea and departed again to Galilee. Na pabalik sila sa Galilee, naglakad sila ng malayo. But he needed to go through Samaria. Kailangan na naglakad sila through the place of Samaria. She came to the city of Samaria, which he called Sychar. Verse 5. That plot of the ground that Jacob gave to his son Joseph. So this lugar, itong lugar na Samaria, ang nabigay sa 12 tribes of Israel. Itong lugar ay nabigay kay Jacob. At gumawa si Jacob ng well, no? May isang bubon. And verse 6, now Jacob's well was there in that place. And Jesus therefore, being wearied from the journey, pagod na pagod si Jesus sa paglakbay nila, paglalakad nila ng malayo, sat down by the well. And it was about 6 hours, alas 6. It's already evening. So if they reach that place about evening time, about 6 o'clock, medyo it was darkening already because it was evening. Ngayon mga kapatid, tutukan natin itong kwento ng isang babae, isang Samaritan. A woman of Samaria came to draw water. Nagpunta doon sa well. And Jesus talked to her. Kinausap ni Jesus itong babae. Sabi niya sa kanya, give me a drink. Bigyan mo nga ako ng isang inumin, tubig. For his disciples, yung mga disciples left Jesus to the town to go to buy food dahil pagod sila at gutom na gutom sila. So they left Jesus there alone to go to buy food in the village, in the city, in the town. Verse 9. Then the woman of Samaria, the Samaritan woman, said to him, sabi niya sa kay Jesus na nakikiusap sa kanya, how is it that you, being a Jew, ikaw ay isang Hudyo, ask a drink from me, a Samaritan woman? Paano na nakikiusap pa sa akin? Dahil yung mga Hudyo noon, ayaw nilang, they look down on the Samaritans as parang secondary citizens lamang. Ba't ka nakikiusap sa akin na humihingi ng inumin, na tubig? For Jesus has Jesus answered her. Sumagot si Jesus sa kanya. If you knew, first point na sabi ni Jesus sa Samaritan woman na ito, Jesus, if you knew the gift of God, yan, ito na. If you knew the gift of God, na kahit yung mga Hudyo sa Jerusalem, at kahit yung mga Samaritan na secondary city, lahat-lahat sila, they are people of God. Nagsasamba sila sa parehong Diyos natin, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. But they do not know the gift of God. But they are people of God. This is like today, maraming Kristiyano.
Pakinggan nyo ito, maraming Kristiyano, baka ikaw isa. They know God. They know Jesus Christ na Savior who is coming. But they do not know the gift of God. At ito ang ang sinasabi ni Jesus sa isang Samaritan woman. If you knew the gift of God, number 1 point, kung alam mo lang sana na merong handog ng Panginoon, the gift of God. First point. Pangalawa, at kung alam mo lang sana kung sino ito and who it is that asks you a drink, kung malalaman mo lang sana ito na nakikiusap sa iyo na humihingi ng tubig na inumin. Pangatlong puntos, mga kabanyon, you would have asked him. Kung alam mo lang, you would ask. Kailangan pala hilingin. Kailangan pala hilingin. So even today, parang ikaw ay isang Samaritan woman. Kilala mo ang Panginoon. Kilala mo na merong Diyos. Kilala mo si Jesus. Napapakinggan mo si Jesus na darating. Ngunit, baka isa kang parang itong Samaritan woman na hindi mo pa alam yung gift of God. Even if you are a Christian, even if you are a Israelite, tayo ngayon, mga Kristiyano, we are the modern Israel. Mga tao ng Diyos na nananampalataya. At alam natin si Jesucristo na darating na isang Messiah. Ngunit baka hindi natin alam yung gift of God na sinasabi ni Jesus. Kagaya nitong Samaritan woman. Sabi niya, if you knew the gift of God and who it is that asks for you a drink, and you would have asked him, hihilingin mo. Kung alam mo lang sana ay hihilingin mo. So kailangan pala hilingin. Kailangan pala we have to know. And then who is it that gives this drink or this gift of God, which is Jesus Christ? And we have to ask. Kailangan hilingin natin. And anong mangyari? And He would have given you living water. Bibigyan tayo ng living water. Hallelujah. Mga kapatid at mga kababayan, I would like you to imagine this woman. Baka kagaya mo itong babae na ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, at kilala mo, alam mo, nalalaman mo si Jesucristo na darating. Ngunit hindi mo pa alam itong gift of God na living water. Tinatawag na ibibigay ni Jesus na living water. Hallelujah. Let's go to verse 11. Sumagot yung babae, yung Samaritan woman. Sabi niya kay Jesus, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where can you get this living water? Saan mo kukunin itong tubig na yan na buhay na tubig? Hindi niya alam the difference between the natural tubig from the well and the living water na manggagaling kay Jesus. Ibibigay ni Jesus. Hindi niya naiintindihan the difference between the natural water from the well of Jacob and the living water that would come, that Jesus can give. Yan ang status ng mga Kristiyano kahit hanggang ngayong panahon. Kaya pakinggan ninyo mga kababayan, itong kwento na nangyari sa isang Samaritan woman. Baka kabareho mo, baka ikaw ang isa na Samaritan woman ngayon. Next verse, verse 12. Sabi niya kay Jesus, are you greater than our father Jacob? Tingnan niyo, isang descendant ni Jacob ito. Isang descendant na Israelite. Mga
tao ng Diyos, kagaya ng maraming Kristiyano ngayon. Kristiyano sila. Nananampalataya kay Jesus at alam nila si Jesus na darating as Messiah or Savior. Pero hindi nila alam hindi nila alam itong gift of God. Itong gift of God na tubig na ibibigay ni Jesus na living water. Kaya sabi niya, are you greater than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself, and did also his sons and his livestock? Are you greater? Sabi niya, question niya kung si Jesus ay isang greater than their grandfather, their descendant na si yung obedient descendant Jacob. Verse 13. Sumagot si Jesus. Pakinggan yung sagot ni Jesus. Everyone who drinks this water from this well will be thirsty again. Mauuhaw. Kahit uminom, it will satisfy the thirst. But mamaya-maya mauuhaw muli at nangangailangan ng tubig na inumin muli. Okay. Verse 14. But, sabi ni Jesus, whoever drinks the water I give, magkaiba pala yung tubig na manggaling doon sa natural water that the woman is coming to fetch in that well of Jacob. Nagkakaiba pala yung tubig na maibibigay ni Jesus. Sabi niya, whoever drinks the water I give them will never thirst. Hindi mauuhaw ang uminom sa tubig na maibibigay ko, sabi ni Jesus. Indeed, the water I give them, kundi yung tubig na maibibigay ko, sabi niya, will become in them a spring of water. It will come from them a spring of water welling up to eternal life. Itong tubig na maibibigay ko ay mangyaring maging well of spring of water welling up from them, welling up from those people who drink this water, so that it will become springs of living water for others to drink, upang maibibigay nila, mai-share nila itong tubig sa mga kababayan na nauuhaw na living water. Meron ngayong natural water iniinom. Kagaya natin dito sa Hong Kong, ang daming tubig dyan na binebenta kahit sa 7-Eleven, ang daming tubig everywhere. We always buy and buy because we become thirsty. Ngunit, itong tubig na nanggagaling sa natural water I will never satisfy the spiritual thirst of the people of God. Kahit even if they are people of God already, sila ay nauuhaw. But they don't know where to get that living water. At that living water ay naibibigay lamang ni Jesus. Hallelujah. Kahit mapakinggan niyo mga kapatid, dahil sinasabi ko, you imagine that you are this Samaritan woman na Kristiyano ka. Alam mo, ang Diyos ni Abraham at si Isaac at si Jacob, your Trinity, God, Father, Son, and the Holy Spirit. Alam mo na merong Jesucristo na babalik na maging tagapagligtas natin, maging Messiah, the Savior. At alam mo na you are a Christian, but you do not yet have this living water. Di mo pa natitikman itong tubig na buhay na nabibigay ni Jesucristo lamang, ang gagaling kay Jesus. Alright. At itong tubig na nanggagaling kay Jesus, pag mainom mo ito, it will well up in you and result to eternal life. Because pag nainom mo itong tubig, you will be changed and you will be transformed and you will start to do the will of God so that you will become worthy to enter the kingdom of heaven. Matthew 7 verse 21.
only those who do the will of my Father who is in heaven will be able to enter into the kingdom of heaven. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of the Father. And it is the will of the Father na kailangan uminom tayo nitong tubig na ibibigay ni Jesus upang magawa natin ang kalooban ng Ama at tayo ay maging worthy to enter the kingdom of heaven. So, kailangan pakinggan ninyo itong mabuti dahil kung hindi mo pa natitikman itong tubig, ngayon you are given the chance like the Samaritan woman to drink this living water na may bibigay ni Kristo lamang. Hindi nanggagaling sa natural well, hindi nagagaling sa mga mga tubig pangalang mga tubig na binebenta ngayon dito sa Hong Kong. This water comes only from Jesus Christ. Amen. And when we drink this water, it will become a well in you, to become springs of living water also to share to others, so that it will result in eternal life. All right. Verse 14. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Di sila mauuhaw muli. Indeed, the water I give them will give them a spring of wet water welling up to eternal life. Tandaan nyo ito. Pag hindi ka uminom nitong tubig, hindi mo magakamtan ang eternal life. Because eternal life is the result of this living water. Kahit Hudyo ka, kahit na Kristiyano ka, at nalalaman mo kung na mayroong darating sa si Kristo, dahil Kristiyano ka na, but hindi ka pa umiinom nitong tubig, you cannot reach grasp or you are not entitled to eternal life. Dahil ito lamang tubig ang kailangan inumin ng bawat isa upang matutupad ang eternal life sa kanyang buhay. Alright. And this living water, I want to tell you, is the spiritual water from Jesus Christ, who is the third person in the Trinity, the Holy Spirit. Okay. Now, verse 14, but verse 15. Sumagot yung babae, yung Samaritan woman kay Jesus. Sabi niya sa kay Jesus, Sir, napakinggan niya yun. Now, she heard about that there's a living water na maibibigay ni Jesus. Kaya, hiniling na niya. Sabi niya, Sir, give me this water. Sir, bigyan mo itong tubig na buhay na tubig. Give me this living water. So that I won't get thirsty again. Pag hindi na ako mauuhaw. And that I do not have to keep coming to draw water from this well. Nagpakinggan na niya na mayroong gift of God. Na ito ang living water. At kailangan hilingin mo. Kaya hiniling na niya. Ngunit hindi pa niya nauunawahan na mabuti ang difference ng living water at yung tubig na ganggaling doon sa what is Tagalog? Bun? That well of Jacob. Okay. Upang hindi na ako bumabalik-balik at magkapagod na alam niyo noong panahon walang walang water system sa mga syudad at mga cities kagaya ng buhay natin noon panahon, old days na we have to go and draw water where the well is. Malayo, kahit malayo sa buhay mo, you keep going to draw water upang may inumin at pangluluto para for the family, for the health and the life of your family. Ganyan ang kalagayan noon. At yan ang kalagayan nitong isang Samaritan woman. Hiniling niya, give me, bigyan mo nga ako itong living water.
because napakinggan niya kay Jesus. I'd like to listen very well and imagine that you are the one of a Samaritan woman. And now, the Samaritan woman left, met Jesus. And Jesus talked to her. And the Samaritan woman, when she heard Jesus talk about a living water na maibibigay niya, hiniling niya, bigyan mo nga ako, Panginoon, itong tubig na buhay, buhay na tubig. Hallelujah. So, today, I want you to listen very well because kasama ko si Jesus. Jesus ay nandito at nangungusap sa iyo, mga Samaritan woman, na mabibigyan ko kayo kung alam lang sana ninyo na mayroong gift of God. Una-una is there's a gift of God. At pangalawang puntos, kung makilala mo sana ako na nakabibigay nitong tubig. At pangatlo, hihilingin mo. At pang-apat, at bibigyan ka ng living water. Sabi ni Jesus. So it's the same today. Lahat kayo, kung Samaritan ka, woman ka man, kahit nang saan ka nang galing, kagaya mo itong Samaritan woman. At titingnan natin kung sino itong woman na ito na humihiling na ng living water kay Kristo. Let us see, verse 16. He told her, ito na, you will see how Jesus will reveal himself to this woman na mas klaro at kung anong nangyayari, kung sino itong woman na ito. Sabi, he told her, go, call your husband and come back. Pumunta ka, umihiling ka ng tubig. Before I give you, you go first to call your husband and come back. This is Jesus' way of revealing himself to this Samaritan woman. So, ano ang sagot ng Samaritan woman? Sabi niya, alam niyo mga makasalanan, they will tell a lie. They will not tell the truth about their lives and their background, kung gaano very sinful ang buhay ng isang tao. Kahit Kristiyano na, Samaritan na, Israelite na itong woman na ito, tao ng Diyos. Alam na niya na merong Messiah na dumarating na si Kristo. Ngunit isang makasalanan na babae, sagot niya kay Jesus, I have no husband po. She replied, wala akong asawa. Mga Samaritan woman dito sa Hong Kong, pakinggan niyo ito, sumagot yung Samaritan woman kay Jesus, wala po akong asawa. Sabi niya, she replied. At sumagot si Jesus sa kanya, sabi niya, you are right when you say you have no husband. Tama ka pag sinasabi mo na wala kang asawa. Sabi. Pero sa verse 18, ang sa katotohanan, sabi niya, in fact, you have had 5 husbands. Sinasabi mo na wala kang asawa. Ngunit sa katotohanan, nagkaroon ka ng 5 asawa. 5 asawa. And the man you now have is not your husband. At yung panglima na asawa mo yun, nagkakapalit-palit ang asawa pala niya. Na hindi niya tunay na asawa, hindi legal na asawa niya, hindi tamang asawa, kumit nag-aasang asawa lamang. Nagkaroon ng 5 nagkapalit-palit na asawa. Ang sabi ni Jesus, at yung asawa mo ngayon na kinakasama, kinaka-live-in, hindi mo asawa. What you have said is quite true. At ang sinabi mo ay totoo na wala kang asawa dahil kahit yung panglima ngayon nakasama mo ay hindi mo tunay na asawa. Nakinig kayo, mga Samaritan women dito sa Hong Kong. Pakinggan ninyo si Jesus.
Kaya ito ang status nitong Samaritan woman. Next verse. Sabi niya, "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet." Napupuna ko na ikaw ay isang propeta, isang alagad ng Diyos. Dahil meron kang extra knowledge, the gift of knowledge. Nalalaman mo kung anong buhay ng isang tao. Sabi niya, next verse, 20. Sabi niya, ito ang mga Samaritan woman dito sa bundok ngayon. Our ancestors worship on this mountain. Mga Samaritan women began to worship on that mountain. That's the same mountain where Moses met God on the burning bush. And sinabi ni Jesus kay Moses, "When you go out to Egypt and bring out my people, you will worship me on this mountain." Kaya ang mga tao na Samarit na mga Hudyo na galing Ehipto, nagwo-worship sila doon sa mountain na yan. But you Jews, kayong mga Hudyo, you claim that the place where we must worship is in Jerusalem. At mga nasa sentro sa Israel, sinabi nila na kailangan doon sa Jerusalem ang mag-worship ang mga tao. Okay, ang kakaiba. Kagaya din natin, mga Kristiyano sa Pilipinas, some Christian, mga pagan Christians, they worship God in mountains or where there is a big tree, mga patpatayan. At yung mga Kristiyano nagwo-worship sa mga temple, sa mga malalaking gusali na mga simbahan. Okay. Verse 22. Sumagot si Jesus sa babae, "You Samaritan." Verse 22, 1. "Woman," sabi niya, Jesus replied, "Believe me." Ito, kayong lahat, nangungusap si Jesus sa inyo ngayon. Believe me, sabi niya, darating ang panahon, a time is coming, when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Darating ang panahon, at ito'y nakarating na, sabi ni Jesus, na ang mga tao ay hindi kailangan magsamba doon sa bundok na yan o sa Jerusalem. Neither on this mountain nor in Jerusalem. Ibig sabihin, hindi na kailangan sa bundok na yan, sa Samaria o sa Jerusalem. Kahit sa Cedar Road sa Hong Kong, pwedeng magsamba ang mga tao. Hallelujah. Kaya, masdan ninyo, verse 22. Kayo mga Samaritan, worship what you do not know. But we worship what we know, for salvation is from the Jews. Paano sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ay nanggagaling hindi sa mga Samaritans, unit sa mga Hudyo, dahil si Jesus ay dumating dito sa lupa ay siya isang Hudyo. Amen? At siya ang nagbibigay ng kaligtasan. He is the one who gives salvation, because salvation is from the Jews. Verse 25 at 22. 23. Mga kapatid, pasdan nyo ito. This message is for us today. Yet a time is coming. Darating ang panahon, and has now come. At ito'y nakarating na, sabi ni Jesus. When the true worshipers, ang mga tunay na magsasamba, meron pala mga tunay na magsasamba at meron din mga hindi tunay, palso pala na nagsasamba sa Panginoon. Dalawang klase, mga kapatid.
Masdan ninyo kung sino, anong diferensya ng tunay at mga palso na magsasamba. Sabi niya, darating ang Panginoon at ito'y nakarating na kahit ngayon sa atin dito sa theater, na ang mga tunay na magsasamba, the true worshipers, will worship the Father in the Spirit, capital S, Holy Spirit, in the Spirit. What is the Spirit? The Spirit of God is supposed to be in your heart, just like your human spirit is in your heart. Kailangan pala yung mga tunay na magsasamba ay magsasamba sa Panginoon sa Espiritu, magmula sa puso. And in truth, anong in truth ay tunang katotohanan talagang tunay na pagsasamba. Kailangan tunay na pagsasamba magmula sa puso, hindi po magmula sa isipan. You know, the residence of the soul is in this mind. So you can sing also worship songs to God because it is projected, or because you have memorized the song, or meron kang mga himno. Pero diferensya, yun ang palso. Kung nagsasamba ka lamang sa Diyos sa iyong kaisipan, dahil alam mo na yung kanta, yung himno, o yung mga inaawit sa isipan mo lang, ngunit hindi manggagaling sa iyong puso. Ang diferensya ng tunay nagsasamba sa Panginoon, sa mga nagsasamba magmula sa Espiritu, sa puso, at tunay na pagsasamba. Yung talagang pudno, yung talagang nagsasamba ng agpaypay sunda ti agdayaw. Talagang nagsasamba sila ng tunay magmula sa puso, sa Espiritu. Yun ang mga tunay na nasasamba sa Ama. Sabi, ibig sabihin, yung hindi nagsusamba sa Espiritu at sa tunay na pagsasamba, sila ang palso na worshipers. Kaya ngayon, sa buong mundo, maraming nagsasamba sa Panginoon. Kaya dahil na-project yung mga kanta, inaawit, o kaya memoryado nila yung mga awitin, o kaya binaawit magmula sa mga himno. Pero hindi pala tunay yan ang pagsamba sa... Kailangan yung pagsamba sa Panginoon ay talagang tinutunay mong inaawit sa Panginoon magmula sa iyong puso at sa Espiritu Santo na sa iyong puso mo. Alright? So, though the true worshipers, sabi sa God is a Spirit, ang dahilan na sinabi ni Jesus ito ay ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit, at kailangan yung mga worshipers niya na nagsasamba kanya, kailangan mag-worship in the Spirit, the Holy Spirit, at sa puso nila, at in truth, at sa katotohanan. Talagang tutunay na magsasamba magmula sa puso, hindi lang magsasamba dahil sa isipan or isip. Alright? So God is Spirit, and His worshipers must, mga kapatid, tingnan nyo ang word that is employed. Kailangan, must. We are required. Kung gusto mong magsamba sa Panginoon ng tunay na pagsamba, kailangan magsamba ka sa Espiritu, sa Holy Spirit, capital S, and in truth, at sa talagang katotohanan na pagsasamba. Hindi lamang superficial mula sa isipan natin dahil na nababasa natin ang mga awitin as projected here in front, or dahil alam na, memoryado natin yung mga kanta na inaawit sa Panginoon. Kailangan magsamba ng tunay na pagsasamba magmula sa puso sa Espiritu Santo at sa tunay na pagsasamba.
Okay, God is a spirit and his worshippers must worship in spirit and in truth. Verse 25. Tingnan natin ang nangyari dito. Nangyari itong sa babae na Samaritan woman. The woman said, alam niya, sabi niya, I know the Messiah. Alam ko ang Messiah. Kaya rin na lahat Kristiyano ngayon. Alam nila si Jesus na darating na Messiah. Ngunit, I know the Messiah is coming. Jesus Christ, called Jesus Christ. So alam niya, kung Diyos niya, tao ng Diyos eh. Nagsasamba rin sa mga sa mountain na yan at yung mga Hudyo sa templo sa Jerusalem. At alam nila na mayroong the Messiah na darating na Jesucristo called Jesus Christ. See, when He comes, alam nila na darating si Jesus. When He comes, He will explain everything to us. Ipakilala niya sa amin lahat ang nangyayari. At ganun din ang mga Samaritan. Alam niya si Jesucristo na darating. Pero magkaiba yung si Jesucristo darating na hinihintay. Di niya alam na nandoon na si Jesucristo na nangungusap sa kanya at magbibigyan siya ng tubig, ng buhay na tubig. Kagaya rin ngayon, mga kapatid, maaring nalalaman mo na merong Messiah na darating na si Jesucristo dahil ikaw nga ay Kristiyano. Bakit hindi mo pa natitikman yung tubig? Hindi niyo alam na nandito na si Kristo. Nandito na kasama ko si Kristo. Dahil sabi sa salita ng Diyos sa mga naglilingkod, go and preach the good news to all people throughout the world. And lo, I am with you up to the very end. Kaya alam ko magmula nung nag-umpisa akong naglingkod sa Panginoon, kasalagi kong kasama si Kristo at dala-dala ko siya, dala-dala niya ako kung saan niya gustong pumunta, dinadala ako at ako nagpapahayag at nandito sa Kristo mga kapatid. Kung hindi niyo pa nakakakilala at if you have not yet met Jesus, today, mga kapatid, you will meet Jesus who is telling you that if you only know that there is a gift of God, and if you only know that I am the one who can give this person, who can give you this living water, then you would ask, hihilingin mo, at mabibigyan kita ng living water, buhay na tubig. Hallelujah. So verse 24, then Jesus declared, ito, pinakilala na ni Jesus kanya sa Samaritan woman. Sabi niya, ay, ako, yung sinasabi mo na hinihintay mo na Messiah na si Kristo. Ako, I am here and I am speaking to you. Ako ang nangungusap sa iyo. I am He. I am the Messiah who can give you living water ngayon. Mga kapatid, kasama ko si Jesus ngayon. At mabibigyan niya kayo ng living water. Kung hindi mo pa natitikman, at anong mangyayari sa buhay mo, malalaman mo ngayon. Ang mangyari sa buhay mo, kagaya ng nangyari sa buhay nitong makasalanan, isang makasalanan na Samaritan woman. Magkaiba-ibang asawa niya, talagang tunay na makasalanan. Very, very, very sinful woman, Samaritan woman. Alam niya si Kristo, pero hindi pa niya na-encounter. At ngayon, na-encounter niya si Jesus. At hiniling niya yung tubig at binigyan nga ni Jesus siya ng tubig na ito. At anong nangyari sa babaeng ito? Verse 27. Dumating na yung mga disciples ni Jesus na pumunta sa bayan
nabibili ng pagkain. Wala namang nag-question, why are you talking to this woman? Verse 28. Then, anong nangyari sa Samaritan woman na yan? Nung siya nakatikim ng tubig na buhay. Mga kapatid, masdan niyo ito. Ang nangyari, the woman leaving her water jar. Nakalimutan niya yung jar niya because she was there to fetch water for her family and for herself. Nakalimutan na niya yung jar niya doon sa well. The woman went back. Bumalik sa bayan. She ran to the town, to the city, went back to the town and said to the people, nangyari siya na ang unang tao. Kita natin in scripture, she became the first evangelizer. She became the first evangelist. Siya ang naging instrument ng Panginoon upang maraming tao ay makakakilala kay Jesus. She went back to the town and said to the people, she went to inform the people, everybody in the town. Ang sabi niya, verse 29, come, kayo, you please come to see a man who told me everything I ever did. Merong tao na hindi ko kilala, but when I met him, he was able to tell me kung gaano ko masyadong makasalanang babae sa buhay ko. Remember, sinabi ni Jesus, sabi mo wala kang asawa. Pero katotohanan, 5 pa lang nakapag-asawa sa iyo. Na nagpalit-palit. At yung kasama mo ngayon, hindi rin mo tunay na asawa. Kaya, he told her and she became aware of her sinfulness at maaaring nagpakumbaba siya at uminom ng tubig na buhay na binigay ni Jesus. At siya na ay immediately, kahit makasalanan pala na babae dito sa Hong Kong na isang Samaritan woman ay maaaring baguhin ng Panginoon pag mabigyan ng tubig na buhay na ito ay magiging maglingkod sa Panginoon. At immediately, she forgot her jar in the well and she went to tell the people. Nagpunta sa bayan at nagsabi sa mga tao, napunta kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nakilala ko. Sabi sa aking buhay kung paano masyadong makasalanan ako. And what happened? Verse 30. Tingnan nyo ang resulta. And that happened when the woman went to inform the people. They all came out of the town. Yung mga tao doon sa bayan, they came out from the town and made their way toward Jesus. Hallelujah. Lahat yung mga tao, kahit kilala nila yung makasalanan na Samaritan woman. They believed her message. Ito, kapatid, kahit isa kang Samaritan woman na makasalanan, kung makilala mo lamang si Jesus na nandito kasama ko ngayon, ay bibigyan ka ng living water. At pagka mainom mo itong living water, babaguhin ka kahit makasalanan ka, and you will go to tell the people in the town about Jesus, and they will believe you because hindi na ikaw, ngunit ikaw na ay alagad ng Diyos, maging instrument of God like this Samaritan woman. So today, next verse. Hallelujah. What is the next verse? 31. Okay. Sinasabi ng mga kumain ka pa muna, Panginoon, dahil gutom na sila. Ngunit sabi niya, meanwhile he said, his disciples urged him, Rabbi, eat something. So verse 32, sabi niya, he said to them, I have a food to eat that you do not know about. Yan ang food to eat ni Jesus. It is not the material food.
But ano ang food of Jesus is to do the will. Next verse, 20. Then he said, something, with something one have given him food. Next verse. My food, sabi ni Jesus, is to do the will of Him who sent me. Yan, that's the food of Jesus. Nagpapalakasan niya. Hindi yung tunay na pagkain. Hindi yung pagkain ng McDonald's. Hindi pagkain ng Kami na ialawan sigarilyo pa. Jollibee. O pagkain ng ano yun, KFC o pagkain ng kulot-kulot beef. Yoshinoya. No, hindi yun. Ang pagkain ni Jesus nagpapalakas sa kanya ay to do the will of Him who sent me. Kagaya ko, kahit paano, kahit matandang-matanda na ako, at mahinang-mahina, ako pa rin ay naglalakbay at nakarating muli dito sa Hong Kong upang iparating sa inyo ang tunay na pagkain. And that is to do the will of the Father. Upang iparating sa inyo itong message upang kayong mga Samaritan woman ay matikman ninyo itong tubig na ibibigay ni Jesus. Gagaling kay Jesus. At matikman ninyo ito, maraming mangyari sa buhay niyo. Kagaya ng Samaritan woman na ito na makasalanan ay Amen. maaring God forgave. Maaring pinatawad ng Panginoon lahat niyang kanyang mga kasalanan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan nitong Samaritan woman ay napatawad ng Panginoon at pinainom ng tubig na buhay. At ito, pag nainom niya itong tubig na buhay, nagiging non-instrument ng Panginoon. Effective instrument. At siya ay bumalik sa bayan at nagsabi sa mga kababayan na pumunta kayo kay Jesus. Merong Jesus, nakilala ko, I have met Him, and He is the Messiah who is going to give us the living water. And all the people, kahit kilala nila yung babae na makasalanan niya, ngunit hindi niya yung pagkakasalang babae ang nakikita. Nakikita nila si Kristo Jesus na gumagamit sa kanya sa pamamagitan ng living water, the Holy Spirit. And she becomes an effective instrument of God. So kagaya rin natin mga kapatid, maaaring itong Samaritan woman dahil makasalanan. Marami pang sakit. Hindi lang sinabi dito, nakasulat. But alam niyo, kapag makasalanan ka, marami kang sakit. Dahil ikaw ay ginagamit ng demonyo na gumagawa ng kasalanan. And katuparan ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Kaya maraming mga nakakakilala kay Jesus, alam nila si Jesus, alam nila Kristiyano sila. Marami pa rin silang sakit dahil pinapahirapan ng demonyo sila, pinapatay sila because the wages of sin, the result, the consequence of sin is death. Kaya maaaring itong Samaritan woman, maaaring may sakit, maaaring siyang problema na hindi niya maintindihan at pinapatay ng demonyo siya. Ngunit kailangan she had to go back and forth to be fetching water in that well of Jacob. Pero ngayon, nakilala niya si Jesus. She met Jesus in the well. And kagaya ninyo, karating kayo dito sa Cheddar Road. At maaaring Kristiyano ka man na matagal, ngunit hindi mo pa nakikilala si Jesus na nakapagbibigay ng buhay na tubig. Ay today, makikilala niyo si Jesus at bibigyan kayo ng tubig na buhay at maaaring patawarin lahat yung mga kasalanan ninyo at pagagalingin kayo sa lahat ng mga sakit at ginagawa ng demonyo na nagpapahirap sa inyo at babaguhin kayo ni Jesus.
because Jesus is here with me and He will give you this living water.